Mahal, dito ko'y tatayo ang bahay nating dalawa. Dito ang kwarto nating dalawa. Dito rin ang magiging kwarto ng magiging mga anak natin. At dito naman ang kusina, ang balkonahe. Tapos ganito kalawak ang magiging bahay natin. At ganito kalaki. Wika ni Maximo sa kaniyang nobya na may labis na saya sa kaniyang tinig. Ang pangarap nilang dalawa ay malapit ng matupad dahil malapit na rin silang ikasal. Habang si Elena naman ay masayang nakatingin sa kaniyang nobyo dahil sa lawak ng pangarap nito para sa kanilang dalawa. Niyakap ni Maximo ang kaniyang nobya mula sa likuran at hinalikan ito sa pisngi. Elena, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na kaya kitang bigyan ng isang malaking mansyon at mamahaling kotse? Aniya sa nobya at hinarap siya nito. Ikinulong nito ang kaniyang muka gamit ang dalawang palad nito. Maximo, mahal ko. Ang makasama ka ay sapat na para sa akin. Hindi ko hinahangad na magkaroon pa ng mamahaling ari-arian. Subalit, naniniwala ako na kaya mo nga akong bigyan ng mga ganiyang bagay dahil walang tatalo sa sobrang kasipagan mo. Ang masipag na tao ay pinagpapala. Sagot nito sa nobyo. Mahal, malapit ng kasal natin. Ngunit ayaw pa rin sa akin ng mama mo. Sinabi rin niya na hindi siya dadalo sa kasal kung akong pakakasalan mo. Mahal kita pero sana'y matanggap ako ng mama mo para sa'yo. May lumbay sa tinig ng binata. Magsasaka lang kasi ako, kaya nag-aalala ang mama mo kung anong klase ng buhay bang maibibigay ko sa'yo. Mahal, ang may papangako ko lang sa'yo ay hindi ka magugutom. Kakain ka ng mga gusto mo at kakain ka ng 3 beses sa loob ng isang araw o higit pa. Malinis na tubig ang iinumin mo at bibigyan kita ng masayang tahanan at kahit kailan ay hindi kita sasaktan. Pangako niya sa kaniyang nobya. Bumuntong hininga si Elena na may lungkot sa muka. Mahal, mahirap sa ngayon dahil hindi tayo tanggap ng mama ko pero alam ko na sa kabutihan ng puso mo ay matatanggap ka rin niya. Matutuloy ang kasal natin anuman ang mangyari. Dito sa lupang sinasakahan mo, ako bubuo ng pamilya kasama ka. Ani sa nobyo at mariin nilang siniil ng mga halik ang labi ng bawat isa. Mahirap lang si Maximo, ngunit tiyak niyang may magandang buhay naman siyang maibibigay sa kaniyang nobya. May 3 hektarya siya ng palayan na tiyak niyang hindi na magugutom ang kaniyang magiging pamilya. Wala rin kasi siyang utang sa kahit sinuman dahil natutustusan niya ang kaniyang palayan ng maayos galing sa sarili niyang bulsa. Sumapit ang hapon at palubog ng araw ay inihatid na ni Maximo ang kaniyang nobya sa pamamahay ng magulang nito. Malayo pa lang sila ay hindi na maipinta ang mukha ng ina ng dalaga. At 2 kamay pa itong nakapamewang. Halata sa mukha nito na galit ito. Mabuti at umuwi ka pang babae ka. Ugali pa ba ng isang dalagang umuwi ng ganito kagabi? Sermon nito sa anak. Nay, hapon na rin naman. Manahimik ka! Pumasok ka sa loob dahil kakausapin kita ng matino hanggang sa matauhan ka! Singhal nito sa anak. Magandang gabi po, Aling. Umuwi ka na, Maximo. Hindi ko kayang makita ang pagmumukha mo dito sa pamamahay ko. At ito ang tatandaan mo. Hindi ka pwedeng ikasal sa anak ko dahil hindi ka nababagay sa kanya. May ibang lalaking nababagay para sa anak ko. Lalaking hindi wawasakin ang buhay niya at hindi ikaw yon. Singhal nito. Ma, sumusobra ka na sa mga salita mo para sa nobyo ko. Hindi na makatarungan yan. Wika ni Elena mula sa likuran ng ina. Binalingan nito ang dalaga. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na pumasok ka na sa loob? Pasok! Singhal nito at binaling ang atensyon sa binata. Maximo, kung mahal mo ang anak ko, ay hayaan mo na siyang mapunta sa isang mahusay at mayamang lalaki. Doon, may magandang buhay pa ang anak ko pati na rin kami. Kumpara sa'yo, wala kang maibibigay sa anak ko kundi puro hirap. Anito sa binata. Aling Miriam, alam kong hindi mo ko tanggap para sa anak mo. Pero sisikapin kong makuha ang loob mo para sa akin. Aniya sa ginang. Wag na. Aksay lang yun ang panahon. Dahil kahit kailan na hindi kita magugustuhan para sa anak ko. Singhal nito at walang respeto na pinagsarahan ng binata sa labas.
Walang nagawa si Maximo kundi ang lisanin ng pamamahay ng ginang. Nang makaalis na si Maximo ay kinausap ng ginang ang anak nito. Elena, makinig ka sa akin. Magsasaka lang si Maximo at walang magandang buhay siyang maibibigay sa'yo. Maging praktikal ka naman. Gamitin mo ang ganda mo upang mabago ang buhay mo. Anito sa anak. Ina, ano naman kung magsasaka si Maximo? Bakit mo siya minamaliit? Bakit ang baba ng tingin mo sa kanya? Isa siyang mabuting tao, ina. At huwag mo siyang hamakin na magsasaka lang siya dahil magsasaka ka rin. Magsasaka rin tayo. Bigkas niya, sabay lumagapak ang kaniyang pisngi sa lakas ng sampal ng kaniyang ina. Sabay bagsak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Hibang! Ang katarungan mo na yan na magpapabagsak sa'yo, Elena. Oo, magsasaka rin ako. Magsasaka rin tayo. Nais mo bang sabihin sa akin na dapat ay maintindihan ko ang lalaking pakakasalan mo at ang hibang mong desisyon dahil magkakaparehong uri lang tayo? Na pare-pareho lang tayong magsasaka? Elena, oo. Naiintindihan ko ang lahat. Kaya ayaw kong maikasal ka sa lalaking yon. Dahil puro hirap lang ang daranasin mo sa piling niya. Hindi pa ba sapat ang paghihirap mo ngayon at nais mo pang dagdagan? Mag-aasawa ka lang naman pala, ikauri mo pa. Nay, mahal ko si Maximo. At bakit mo to ginagawa sa akin, ina? Dahil ba mas gusto mo para sa akin si Zanjo? Ang lalaking natatanging mayaman dito sa nayon natin? Ina, huwag kang mag-ambisyon na ang yaman ng iba ay magiging yaman mo rin. Ganyan ka na ba kadesperada, ina? Aniya, at muli na namang lumagapak ang kaniyang pisngi sa lakas ng sampal nito. Bastos ka! Makasarili ka, Elena! Kung magpapakasal ka lang sana sa lalaking gusto ko, ay aahon tayo sa hirap. Ina, kaya naman nating umasenso. Basta magsikap lang tayo. Hindi na natin kailangan manggamit pa ng ibang tao para umasenso ang buhay natin. Katwiran pa niya sa ina. Boba! Wala kang naiintindihan sa sitwasyon natin, Elena. Mapapagamot mo na ang kapatid mo, Elena. Kapag nagpakasal ka kay Zanjo, tingnan mo si Kitty. Tingnan mo ang kapatid mo. Nahihirapan ng kapatid mo dahil sa sakit niya sa puso. Kailangan niya ng heart transplant sa lalong madaling panahon dahil mawawala sa atin ng kapatid mo. Traidor ang sakit ng kapatid mo. Kahit anong oras ay pwedeng mawala sa atin ng kapatid mo. Kung magpapakasal ka lang sana kay Zanjo, sana mas matagal pa nating makakasama ang kapatid mo. Pangongonsensya nito sa anak na ngayon ay lumuluha sa harapan niya. Mas magiging maayos pa ang buhay natin, anak. Kapag si Zanjo ang pinili mo, aahon tayo sa hirap. Hindi na maghihirap ang kapatid mo sa karamdaman niya dahil tutulungan mo siya, anak. Kahit konting sakripisyo lang sana para sa pamilya natin. Kahit konti lang. Paiyak-iyak nitong bigkas. Tumuntong ang 8:00 ng gabi ay nagtungo si Zanjo sa pamamahay ng ginang. May dala itong napakaraming pagkain at regalong kagamitan. Kasalukuyan itong nakaupo sa bangkong kawayan ng may bahay. Iho, ang dami mo namang dala. Saglit lang at tatawagin ko muna si Elena. Ngiting wika nito sa mayamang binata na ani mo'y hindi ito makabasag pinggan. Sige, dahil gustong-gusto ko pong makausap ang anak ninyo. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Wika nito. Agad na nagmadali ang ginang patungo sa kwarto ng kaniyang anak at ginising ito. Elena, anak, gumising ka. Nay, bakit po? Naalimpungatan itong tugon sa ina. Lumabas ka. Magbihis ka ng maganda. Nandito si Zanjo at nais kanyang makausap. Marami siyang dalang pagkain, anak. Marami rin siyang dalang kagamitan at siyakong mamahalin. Naku, anak, kapag siyang magiging asawa mo, ay gaganda ang buhay natin. Masayang wika ng kaniyang ina. Nay, matutulog pa ako. Ayokong harapin ng lalaking yun. Ikakasal na ako sa nobyo ko. Aniya sa ina na ikinagalit nito. Tumayo ka! Tumayo ka! Wika nito at walang ingat na hinila ang anak pabangon mula sa banig. Harapin mo si Zanjo. Siya ang gusto ko para sa'yo. Anito at pinandilatan ng mga mata ang anak. Huwag kang maarte. Grasya nang lumalapit sa atin, ayaw mo pa? Kilos! Bilis! Mahina, ngunit mariin itong wika sa dalaga. Walang nagawa si Elena,
kundi ang harapin ng binata kahit labag sa kaniyang loob. "Sanjo, nandito na si Elena." Anito sa binata at kinurot ng palihim ang anak. "Umupo ka sa tabi niya." Madiin itong bulong sa anak at ninitian ito na may pahiwatig sa mga mata. Kaya umupo ang dalaga sa tabi ni Sanjo. Habang ang ginang naman ay abala sa pagbubukas ng mga regalo ng binata para sa kanila. Inakbayan ng binata ang dalaga at maagap itong kinuha ni Elena mula sa kaniyang balikat. Bumuntong hininga ang lalaki. "Elena, pwede ba kitang makausap?" "Oo, pwedeng-pwede. Pero sa labas tayong mag-usap." Aniya rito at lumabas silang dalawa mula sa bahay ng ginang. Doon sa ilalim ng puno sila nag-usap. "Sanjo, alam kong gusto ka ng ina ko para sa akin. Pero hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na ikakasal na ako sa nobyo ko 1 linggo mula ngayon." Ngumisi ang binata ng nakakaloko at sa ngiti nito ay minamaliit na nito ang nobyo niya. "Elena, anong meron ba sa lalaking yun? At ayaw mong iwanan ng hampas lupang yun?" "Dahil hampas lupa rin ako, Sanjo. At mahal ko ang taong hampas lupang kagaya ko." Natahimik saglit ang lalaki. "Elena, kahit anong oras ay kaya kitang iahon mula sa putikan. Kaya kong ilagay ka sa trono at ilagay ang korona sa ulo mo. Pakasalan mo lang ako. Pangako, hindi ka na maghihirap pa kapag ako ang pinili mo. Kapag sa akin ka ikinisal, ay masisigurado mo na mayroon ka ng magandang bukas sa piling ko. At isa pa, ano bang makukuha mo sa isang mahirap at walang silbi na lalaking kagaya ni Maximo? Wala naman, di ba?" "Sanjo, ano nga bang makukuha mo sa babaeng mahirap at walang silbi? Hindi ba? Wala. Kaya tigilan mo na ako sa kakakulit mo dahil hindi ako bagay sa taong gaya mo." Aniya rito at muling tumikom ang bibig nito dahil lahat ng ibinabato niyang salita ay binabalik din ito sa kaniya. "Elena, don't play games. Walang-wala yung nobyo mo sa akin. Wala siyang panama sa akin, Elena. Mayaman ako at may pamumuhay. May pera ako at ari-arian. Kaya kong bigyan ng malaking bahay ang pamilya mo at hindi niyo na kailangang manirahan sa isang maliit na kubo. Ang bahay niyo ay parang tirahan lang ng aso namin." Wika nito na hindi nagustuhan ng dalaga. Sa kahit saang sulok tignan ay hindi niya magagawang magustuhan ng lalaki. Ang layo ng pagkatao nito kumpara kay Maximo. "Tama ka! Mayaman ka nga, Sanjo. Mayaman ka at ang yaman mo ay galing lang naman sa mga magulang mo. Kung wala ang yaman nila ay wala ka ring yaman. Sa madaling salita, palamunin ka lang ng mga magulang mo sa loob ng mahabang taon. Kaya wag mong maliitin ang nobyo ko. Mas may pera ka nga kumpara kay Maximo. Pero magkaiba kayo. Ang pera niya ay galing sa hirap niya, habang ikaw ay galing sa mga magulang mo. Wala kang pera kung wala sila. May ari-arian ka, pero galing din ulit yon sa mga magulang mo. Habang ang irog ko ay may ari-arian siya galing sa pagsisikap niya. Kumpara sa iyo, Sanjo, walang-wala ka sa nobyo ko. Wala kang karapatan na laitin siya dahil kung palakasan lang din siguro ng katawan, ay wala kang laban sa kaniya. Kung pagapuhan din naman, ay hamak namang lamang ang nobyo ko sa'yo. Kaya wag mong apakan ang pagkatao ng mahal ko. Ni kaunti wala kang laban doon." Pagmamalaki at pagtatanggol niya sa kaniyang nobyo sabay talikod sa binata. "Kung ako sa'yo, Sanjo, umuwi ka na. Wala kang aasahan sa akin." Aniya rito habang inihahakbang ang kaniyang mga paa pabalik sa kanilang pamamahay. "Magiging akin ka rin, Elena. Magiging akin ka rin at wala kang magagawa dahil ikaw ang gusto ko. Ikaw ang nais ko. Kaya aangkinin kita sa ayaw at sa gusto mo." Hibang na wika ni Sanjo sa kaniyang isipan at nilisan ng pamamahay ng dalaga. Kinabukasan ay nagtungo si Elena sa sakahan ng kaniyang nobyo. Hindi kasi pinapayagan ng kanyang ina ang kaniyang nobyo na tumuloy sa kanilang pamamahay. Kaya siya na ang pumupunta sa lalaki para makita at makasama ito. "Mahal!" Ngiting sigaw niya sa kaniyang nobyo habang abala ito sa gawaing sakahan. Malapad namang ngumiti si Maximo at agad niyang iniwan ang kaniyang trabaho upang lapitan ang kaniyang nobya. "Mahal, nandito ka pala. Mainit dito. Sana mamaya ka na nagtungo rito." Anito sa dalaga. "Wala akong pakialam. Ito na rin ang magiging buhay ko kasama ka.
Halika, may dala akong pagkain. Saluhan mo ko. Aniyaya niya sa binata at sumilong sila sa ilalim ng makapal at mayabong na puno at pinagsaluhan nga nila ang pagkaing dala ng dalaga. Mahal, kanina ko pa napapansin na medyo may iniisip ka. Ano ba yun? Pwede ko bang malaman? Usisa ni Maximo sa kaniyang nobya. Ano kasi mahal, si ina. Kahit ilang araw na lang bago ang kasal natin ay pinipilit pa rin niya akong pakasalan si Sanjo. Kinukumpinsin niya ako na pakasalan ko ang lalaking yun dahil malaking tulong daw si Sanjo para sa pagpapagamot ni Kitty. Nakokonsensya ako mahal. Paano ko ba gagawin ang buhay? Paano ko mapapagamot si Kitty na hindi ako tinutulak ni ina papunta sa ibang lalaki? Paano ko ba ipapaliwanag kay ina na mabuti kang tao para sa akin? Ang hirap mahal. Aniya sa nobyo at ginagap ni Maximo ang kamay ng kaniyang nobya. Mahal, magtiwala ka sa akin. Kaya kitang tulungan sa lahat basta't kumapit ka lang. Pagkatapos ng lahat ay gagaan din ang bigat sa mga loob mo. Wika ni Maximo sa nobya at kumunot ang noo nito at napatitig ng husto sa binata. Mahal, alam mo, nakakahalata na ako sa iyo ha. Ibang-iba kang magsalita ngayong nalalapit na ang kasal natin. Para kang may inililihim sa akin. Mahal, hindi ba ako alam tungkol sa'yo? Taka niyang tanong sa nobyo. Ngumiti naman si Maximo. Siyempre, marami kang hindi pa alam sa akin. Kaya nga pakakasalan mo ko para mas makilala mo ako ng husto, di ba? Baka mamaya itong nobyo mo ay isang mayaman pala't bilyonaryo na sasagip sa buong paghihirap mo. Anito sabay tawa at tumawa naman si Elena. Sira, ano to pelikula? Ang dami mong imahinasyon. Aniya sa nobyo at piningot ang ilong nito. Paano nga kung bilyonaryo nga ako? Anong gagawin mo? Seryoso nitong wika sa nobya at napawi ang ngiti sa mga labi ni Elena at tinitigan sa mga mata ang nobyo. Kung bilyonaryo ka nga, mas gusto ko pa rin ang magsasakang ikaw. At isa pa, tama na yung biro mo. Paano ka magiging bilyonaryo? Sabi mo sa akin, di ba, na wala ka ng mga magulang at napadpad ka dito sa nayon natin para maghanap buhay. Ikaw talaga? Ang taas ng imahinasyon mo? Aniya sa nobyo at hindi na inisip ang malahangin nitong biro. Lumipas ang mga araw ay 3 araw na lang ang hihintayin para sa kasal ni na Maximo at Elena. Gabi na at kasalukuyang kasagsagan ng malakas na ulan. Nasa bahay ni Maximo ang kaniyang nobya habang si Maximo naman ay pauwi na galing sakahan. Sa nalalapit nilang kasal ay marami silang dapat pag-usapan. Habang binabaybay ng binata ang madilim na daan ay may humarang sa kanya na 6 na kalalakihan. May mga dala itong mga pamalo. Maximo, ang sipag mo naman. Inaabot ka na ng gabi sa trabaho mo. Hinay-hinay lang, baka hindi ka na maikasal sa nobya mo at madisgrasya ka. Wika ng isang lalaki, nakakilala lang din niya. Oo nga po kailangan kong magsipag pa ng husto para sa magiging asawa ko. Aniya rito. Sige po, mauna na po ako. Paalam niya sa mga ito at nang makatalikod na siya, ay agad siyang pinalo ng isang lalaki sa likuran kaya napasubsob siya sa putikan. Agad siyang humarap at naiwasan niya ang ikalawang hampas nito sa kanya. Dali-dali siyang tumayo at handa siyang makipaglaban sa mga ito. Mang Kadyo, anong ibig sabihin nito? Maximo, pasensya na, trabaho lang. Ayoko mang gawin nito dahil taga-nayon ka namin kaso mas kailangan namin ng pera kaysa sa awa. Kaya patawarin mo kami. Kailangan ng anak kong maoperahan kaya patawarin mo kami. Huwag kang mag-alala, Maximo. Ang buhay mo ay katumbas ng buhay ng anak ko. Anito, sabay hampas ng malaking kahoy sa binata, ngunit hinarang ito ng kaniyang binatang anak. Ama, nakakalimutan mo bang lahat ng tulong ni Maximo sa atin? Ama, itigil mo na ito. Hindi ito tama. Wika ng anak sa ama at naging kasama ito ni Maximo na nakipaglaban sa 5 kalalakihan. Habang sa kabilang banda naman ay hindi na mapakali si Elena. Bakit ang tagal ni Maximo? Dapat ay nandito na siya Alala niyang wika sa kaniyang sarili habang humahaba ang kaniyang leeg katatanaw sa bintana.
Isang malalim na saksak sa tagiliran ang natanggap ni Usme, ang lalaking tumulong kay Maximo. "Anak!" Sigaw ng ama nito nang makita nitong may saksak ang kaniyang anak sa tagiliran. Sinalo naman ni Maximo ang binata mula sa pagbagsak at hindi na malahi ni Maximo na nasa likuran na niya ang ama ng binata at sinaksak din siya nito mula sa likuran. "Kasalanan mo ito, Maximo! Kung isinuko mo lang sana agad ang buhay, may sana hindi na nalagay sa panganib ang buhay ng anak ko." Anito at sinaksak pa nito ng 2 beses ang binata sa likuran at natumbay ito sa maputik na lupa. Akmang sasaksakin pa ng lalaki si Maximo nang biglang may 3 puro nakaitim na mga lalaki ang dumating. Binugbog ng mga ito ang mga kalalakihan mula sa nayon. "Huwag niyo silang patayin!" Halos bulong na wika ni Maximo sa mga kalalakihan bago ito tuluyang nawala ng malay at nagsitakbuhan naman ang 4 na lalaki. Ngunit bago nakatakbo si Mang Kadyo ay kinausap ito ng isang lalaki. "Ilihim mo ang lahat ng nangyari ngayong gabi rito at ikaw nang bahala sa mga kasamahan mo kumausap upang tumahimik dahil kung hindi ay uubusin ko ang mga pamilya ninyo." Banta nito sa lalaki at takot na takot itong sumagot. Opo." Nanginginig nitong turan sabay tumakbo palayo. Habang sa kabilang banda naman ay nagpasya si Elena na sumuong na sa malakas na ulan upang hanapin ang kaniyang nobyo. "Maximo! Mahal! Maximo!" Sigaw niya sa gitna ng dilim at ulan habang nag-aalala na siya sa kalagayan nito. Ngunit walang Maximo ang kaniyang nakita. Sa ilang oras na paghahanap ay inisa-isa na ni Elena ang mga kabahayan sa nayon upang magtanong kung naroon ba si Maximo. Nagbabaka sakali siya na baka may pinuntahan lang ito sa isa sa mga taga-nayon nila. Subalit naubos na niya ang mga kabahayan, ngunit walang Maximo siyang natagpuan. Abot langit na ang kaniyang pag-aalala para sa kaniyang nobyo. Kalaunan ay nagpasya siyang bumalik sa tahanan nito at nagbabaka sakali na baka nandoon lang ito. Ngunit wala pa ring Maximo ang nandoon. "Nasaan ka na, mahal?" Nag-aalala niyang wika at nagbabadya ng pumatak ang mga luha mula sa kaniyang mga mata. Ngunit hinawakan niya ang kaniyang sarili na huwag umiyak dahil sinasabi niya sa kaniyang isipan na nasa maayos lang ang kaniyang nobyo. Nauuwi ito at walang masamang nangyari rito. Hinintay niya ng hinintay ang lalaki sa pamamahay nito hanggang sa nakatulog na lang siya. Kinaumagahan ay wala pa ring Maximo ang umuuwi at nag-umpisa ng pumatak ang kaniyang mga luha mula sa kaniyang mga mata. Hinanap niya si Maximo buong araw ngunit wala pa ring Maximo siyang natagpuan. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang kausap ng ina ni Elena si Zanjo. "Malaking halaga yan, Aling Miriam. Tapos ko nang iligpit ang nobyo ng anak mo ng malinis. Isa lang ang nais ko. Ibigay mo sa akin ang anak mo sa ayaw man o sa gusto niya. Total, wala na rin ang lalaking kinagigiliwan niya kaya wala na siyang dahilan pa para tanggihan ako." Anito sa ginang. "Huwag kang mag-alala, Zanjo. Makukuha mo si Elena. Basta tuparin mong pangako mo sa akin. Dadagdagan mo itong pera na to kapag nakuha mo na ang gusto mo." Anito sa binata at kapwa na nila tinalikuran ng isa't isa. Lumubog ang araw at nagpasya na si Elena na umuwi sa kanilang pamamahay. Sinalubong siya ng kaniyang ina. "Anak, tigilan mo ng kakahanap mo sa nobyo mo. Iniwan ka na niya. Niloko ka lang niya." Wika nito sa dalaga. "Nay, ano ba namang klaseng salita yan? Hindi ako niloko ni Maximo, hindi niya ako iniwan." Hikbi niya sa harapan nito. "Hindi ka niya iniwan? Kung hindi, edi nasaan siya? Nasaan siya ngayon ha, Elena? Kung kailan malapit na ang kasal mo, ay tsaka pa siya nawala? Malinaw na malinaw pa sa tubig, anak. Naniloko ka lang ni Maximo. Yan ang totoo. Kaya tanggapin mo na ang masakit na katotohanan at itanim mo sa utak mo na niloko ka lang niya." "Hindi, Nay. Paano kung napahamak na pala siya? Paano kung may masamang nangyari sa kanya? Nay, kahit kaunting pakikitaho naman ay gawin niyo. Mag-alala naman kayo kahit konti para sa nobyo ko." Aniya sa ina
at nakaramdam siya ng pagduduwal. Agaran niyang tinungo ang lababo at nagsuka ng nagsuka at sinundan siya ng kaniyang ina. Buntis ka, Elena? Kaya pala iniwan ka agad ng nobyo mo dahil binigay mo na palang sarili mo sa kaniya. Walang utak. Huwag mo akong bigyan ng kahihiyan, Elena. Kinausap ako ni Zanjo kanina na nais ka pa rin niyang pakasalan. Kaya kung ako sa'yo, ay tanggapin mo na ang alok niya. Bihira na lang lalaking kagaya ni Zanjo, Elena. Ina, hihintahin ko ang pagbabalik ni Maximo. Hindi ako magpapakasal sa kahit sinong lalaki. Alam ko, babalikan ako ni Maximo. Alam ko, ina, na babalikan niya ako. Sagot niya sa kanyang ina na may buong tiwala sa nobyo at tinalikuran ito. Ngunit lumipas ang 1 linggo ay wala pa ring Maximo ang bumabalik sa kaniyang piling. Labis na nanlumo ang puso ni Elena. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang iniwanan ng taong kaniyang minamahal nang walang sinasabing kahit ano. Dahil sa maraming katanungan na naglalaro sa kaniyang isipan, ay nakakaisip na siya ng hindi maganda. Paano kung tama ang kaniyang ina, na iniwan na siya ni Maximo dahil nakuha na nito ang pagkababae niya? Hindi magagawa sa akin yun ni Maximo. Mahal niya ako at hindi niya ako magagawang iwanan sa ganoong paraan. Hindi ganon si Maximo. Kumbinsin niya sa kaniyang sarili. Sa puntong ito ay hirap na ang kaniyang damdamin. Naglalaban ang kanyang puso at isipan. Sinasabi ng kanyang isipan na baka nga iniwan na siya nito, ngunit iba ang laman ng kaniyang puso. Sinasabi nito na mahal siya nito at nagtitiwala pa rin ang kaniyang nasasaktang puso na may ibang dahilan ng nobyo sa pagkawala nito. Samot-saring nararamdaman at naglalaro sa isipan ni Elena. Kulang na lang ay mababaliw na siya ng tuluyan. Habang sa kabilang banda naman ay hindi pa nagigising si Maximo. Mataas at matulis ang ginamit sa kanya na patalim, kaya malalim ang baon nito sa katawan niya at kay rami ng dugo ang nawala sa kanya. Dok, kailan ba magkakamalay ang anak ko? Tanong ng Don sa doktor. Maayos na ang lagay ni Sir Maximo, Don Fred. Natatagalan lang mag-recover ang kaniyang katawan dahil sa lalim ng sugat. Maaari niyang ikamatay ang mga natamo niyang mga saksak. Nagpapasalamat lang ako na hindi natamaan ang mga mahalagang organs niya sa katawan. Palagay ko rin ay magigising na siya anumang oras. Wika ng doktor. Kamusta itong isang lalaki? Kamusta ang kalagayan niya? Isa lang ang saksak ng lalaking to, ngunit sobrang lala. Subalit lumalaban ang katawan ng lalaking to kaya kumpiyansa ako na makakaligtas din ito. Sambit ng doktor. Dinala ng mga tauhan ng Don ang sugatan na katawan ni Usme upang huwag nang mag-iwan ng kahit anong bakas sa nayon. Batid din nila na magiging susi ito upang matukoy ang taong nasa likod ng pagtangkang pagpaslang kay Maximo. Ilang araw pang lumipas ay hindi pa rin nagbabalik si Maximo. Naging kumpulan na ng chismis si Elena na isa siyang kawawang babae. Pinaasang pakakasalan ngunit iiwan lang pala. Kasalukuyang nakaupo si Elena sa kanilang pamamahay at nakatulala ito habang nakatanaw sa bintana at kay layo ng kaniyang iniisip. Nilapitan siya ng kaniyang ina. Elena, anak, alam kong mahirap ang lahat para sa'yo. Pero bilang ina mo at ina ng kapatid mo, ay pakakasal ka kay Sanjo sa lalong madaling panahon. Anito sa anak. Padabog na tumayo ang dalaga mula sa kanyang kinauupuan. Hindi nga ako magpapakasal sa kahit sino, ina. Hihintayin ko ang ama ng anak ko. Higat 1 linggo pa lang siyang nawawala at buo pa rin ang pag-asa ko na babalik siya. Nararamdaman ko na babalik siya. Buong pagtutol niya sa nais ng ina. Elena! Huwag puro puso ang atupagin mo. Huwag puro pagmamahal ang isipin mo dahil kailangang magamot ang kapatid mo. Tinanggap ko na ang alok ni Zanjo para sa atin. Tutulungan niyang kapatid mong magamot at dadalhin niyang kapatid mo sa Amerika upang doon ipa-opera, Elena. Huwag ka nang maging makasarili. Isipin mo naman ang pangangailangan ng kapatid mo. Isantabi mo muna ang lintik na pagmamahal mo para sa lalaking wala naman dito. Konting sakripisyo naman, Elena. Konting sakripisyo para sa kapatid mo. Pasensya ka na. Pero ina niyo ako at nais kong mapabuti ang kalagayan ninyong magkakapatid.
Mabait na tao si Zanjo, kaya naniniwala akong magagawa mo rin siyang mahalin anak. Anito sa anak at tinalikuran ito. Habang si Elena naman ay napasalampak na umupo sa kaniyang bangko at malakas na sinabunot ang kaniyang sariling buhok. Hirap na hirap ang utak at damdamin niya ngayon. Pakiramdam niya ay wala siyang kasangga, kaagapay at kakampi. Samot-saring hindi maintindihang bagay ang nangyayari sa buhay niya ngayon. Una ay nawawala ang nobyo niya at hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit ito biglang hindi nagpakita. Hindi niya alam kung iniwan ba siya nito o kung ano pang dahilan. Parang mababaliw na siya. Kay hirap masaktan ang pusong nagmahal ng lubusan at biglang iniwan ng walang kahit anong dahilan. Ang paghihirap ng kanyang puso ay dinadagdagan pa ng kanyang ina na handa itong ipamigay siya sa ibang lalaki. Lalaking kahit kailan ay hindi niya magagawang magustuhan. Napilitan ngang magpakasal si Elena sa lalaking si Zanjo, ang lalaking pinakamayaman sa kanilang nayon. Kasalukuyang suot niya ang trahe de bodang sobrang ganda ngunit ni konting kasiyahan sa kanyang puso ay wala siyang madama. Nais niyang ikasal, ngunit hindi kay Zanjo. Pinangarap niyang ikasal, ngunit hindi para rito. Kaharap niya ang malaking salamin ngayon na may bigat sa kanyang damdamin. Maximo, nasan ka na ba? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin bumabalik? Tunay nga ba na iniwan mo na ako dahil nakuha mo ng nais mo sa akin? Babalik ka pa ba sa piling ko, mahal ko? Tanong niya sa kaniyang sarili na may lumbay sa kaniyang imahe. Ate, tawag sa kanya ni Kitty at napalingon siya sa kapatid. Ano iyon, Kitty? May nais ka bang sabihin? Tanong niya rito. Ano kasi ate? Si ina. Anito at kumunot ang noo ni Elena dahil tila parang may nais sabihin sa kanya ang kaniyang kapatid. Ano ang tungkol kay ina? Wala. Kalimutan mo na ate. Anito. Kitty, ano yun? May bumabagabag ba sa iyong isipan? Wala. Sige ate, alis na ako. Paalam ng kaniyang kapatid na 3 taon lang ang kaniyang tanda mula rito. Nagtataka si Elena sa kinikilos ng kaniyang kapatid. Ilang araw na kasi itong parang may gusto itong ipahatid sa kanya. Habang sa kabilang banda naman, kagigising lang ni Maximo mula sa mahabang pagkatulog. Nasaan ako? Tanong niya sa kaniyang sarili at iginala ang kaniyang paningin sa paligid at doon niya napagtanto na nasa mansyon na siya. Usme! Bulalas niya nang makita niyang lalaking itinuturing niyang kaibigan at wala pa rin itong malay. Don Fred! Gising na po si Sir Maximo! Sigaw ng katiwala nang makita nitong gising ng amo. Loli, ilang araw na ba akong narito sa silid na to? Apuran niyang tanong sa katiwala. Higit 1 linggo na po, sir. Sagot nito. Ano? Malakas niyang sambit at agad na bumangon mula sa kanyang kinahihigaan. Napangiwi siya sa pagkirot ng mga sugat sa kaniyang katawan, ngunit hindi na niya ito pinansin. Nais niyang makabalik agad sa nayon dahil ikakasal siya sa kaniyang nobya. Nais niyang magpakita rito at magpaliwanag agad. Boss, hindi pa po kayo maaring umalis, boss. Pigil ng isa nilang tauhan sa kanya, ngunit malakas niya lang itong itinulak. Boss Maximo, bumalik po kayo sa higaan ninyo. Bawal po kayong gumalaw-galaw. Awat naman ng nurse sa binata. Huwag niyo akong pigilan. Nais kong makita si Elena. Aniya sa mga ito at agad na lumabas mula sa mansyon. Maximo! Come back here! Maximo! Sigaw ng Donna kabababa lang ng hagdan. Ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Bagkus ay agad itong sumakay ng sasakyan at nagpaharurot. Habang minamaneho ni Maximo ang kanyang kotse, ay muling bumuka ang mga sugat sa kanyang katawan. Nagdurugong muli ang kanyang mga sugat at nagmamarka na ang kanyang pulang likido sa kanyang kasuotan. Subalit, hindi niya iyon alintana. Hanggang sa marating na niya ang pamamahay ni na Elena. Nagulantang siya sa kanyang nakita at napailing nang tumambad sa kanyang harapan ng malaking poster.
Nagpapahayag na ikakasal na ang kanyang nobya sa ibang lalaki at ngayon ito gaganapin. Mabilis siyang bumalik sa loob ng kanyang kotse at agarang nagtungo sa simbahan. Ngunit huli na ang lahat. Nasa tawid pa lang siya ng daan ay kitang-kita niya ang kanyang nobya na hawak-hawak ng ibang lalaki. Nakita pa niya kung paano ito hinalikan ni Zanjo sa mga labi nito sa labas ng simbahan habang pinapanood ang mga ito ng napakaraming tao. Agad na bumulusok ang mga luha mula sa mga mata ni Maximo. Binalot ng sakit at hapdi ang kaniyang damdamin sa kaniyang nakita. Linggo pa lang siyang nawawala pero pinalitan na agad siya ng kaniyang nobya sa buhay nito. Kaya agad siyang pumasok sa loob ng kaniyang kotse at doon umiyak ng umiyak. Elena, saglit lang akong nawala. Bakit parang kay dali lang para sa iyo napalitan ako? Ganyan ba kababaw ang pagmamahal mo para sa akin? Bakit hindi mo ko hinintay? Bakit hindi mo ako nahintay? Hikbi niya sa loob ng kanyang kotse. Maximo? Mahinang bigkas ni Elena nang may matanaw siyang isang lalaki na nakasakay sa mamahaling kotse. Maximo, mahal ko! Muling bigkas niya at ang manglalapitan niyang lalaking nakita niya nang pigilan siya ni Zanjo. Stay here, Elena. Anito sa kaniya habang pilit silang ngumingiti sa harap ng karamihan. Nakangiti nga si Elena sa harap ng maraming tao, ngunit ang mga mata niya ay nakatuon lang sa lalaking kaniyang nakita. Subalit agad rin itong umalis at hindi na niya ito muling nakita pa. Tapos na ang kasal at pumunta ng lahat sa venue. Feeling mayaman and feeling belong si Aling Miriam sa mga tao. Habang abala ang mga magulang ni Zanjo sa pakikipag-usap sa mga amiga at amigo ng mga ito, ay kumuha siya ng tiyempo upang lapitan ng mga ito. Ah, balae! Ang ganda mo pala talaga! Ang kinis-kinis mo! Sana'y magkaroon tayo ng magandang samahan. Aniya sa ina ni Zanjo na si Madam Claudia. Taas kilay siyang hinarap ng babae na tila'y kinasusuklaman siya nito. Pwede ba? Huwag mo akong tawaging balae. Hindi ako pabor sa anak mo para sa anak ko. Pero nang magagawa ko kung mahal ng anak ko ang anak mo. Pero huwag ka namang feeling close sa akin. Nakakadiri ka. Hindi ako open para maging balai mo. And please, don't try to call me balai again. Nakakahiya sa mga amigas at amigos ko na may balai akong kagaya mo. Nakakainsulto nitong sabi at agad siya nitong tinalikuran. Nang makatalikod ito, ay tila hindi maipinta ang mukha ng ginang dahil may iilang nakarinig sa itinuran nito sa kaniya at labis na hiya ang bumabalot sa kaniyang katawan. Ang arte naman ng babaeng yun. Ako namang lumapit eh. Ayaw pa niya? Akala mo naman kung sinong maganda. Padabog niyang sambit. Nang makita niya si Zanjo na nag-iisa dahil panandalian muna nitong iniwan ng asawa nitong si Elena na abala rin sa pakikipag-usap sa mga kaibigan nito, ay nilapitan niya ito. Zanjo, ang sama naman ng ugaling ng mama mo. Tinawag ko lang naman siyang balae tapos ipinahiya niya lang ako. Aniya rito na tila ay nagsisip-sip. Umaasang makakakuha siya ng simpatsya ng binata, ngunit ngumisilang ito sa kanya. Aling Miriam, sopistikada si mama, kaya natural lang yun sa kanya. Sana'y maintindihan mo na mahirap ka lang at hindi kanya ka-level, kaya natural lang yun na maging reaksyon niya. Sagot nito na ikinaiba ng mukha ng ginang. Aba, Sanjo, hindi porket nakuha mo lang gusto mo, ituturing mo na akong basura. Ina ako ng asawa mo kaya igalang mo ako. Sambit niya at muling ngumiti ang binata. Aling Miriam, oo, at ina ka nga ng asawa ko pero binigyan na kita ng pera, kapalit ng anak mo. Tutuparin ko rin ang kasunduan natin na bibigyan kita ng 7 hektaryang lupa at ipapabago ko ang bahay mo dahil yun ang nakapagkasunduan natin. At sa kasunduan na yun ay hindi kasali ang pakikipagmabutihan natin sa isa't isa, di ba? Nasa akin ang anak mo at nasa iyo ang hiling mo kaya wala kang dapat ipagreklamo. Sambit nito sa ginang. Isa pa, Aling Miriam, sana'y panatilihin mong pagpapanggap ng anak mong si Kitty na may sakit siya sa puso dahil magiging problema natin ang anak mo kapag nangyari yon at hindi ako magdadalawang isip na
ipapatay ang anak mo, gaya ng ginawa ko sa nobyo ng anak mo. Dugtong nito na may banta sa tinig na ikinasindak ng ginang. Alam niya at batid niya kung ano ang kayang gawin ni Sancho sa kanya at sa kaniyang pamilya. Ang buong akala niya ay mababago na ang kaniyang buhay kapag maging manugang niya ito. Ngunit hindi pala. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nakauwi na si Maximo sa kaniyang mansyon at walang tigil na nagwawala. Bawat mahawakan niya ay pinaghahagis niya ito sa kahit saang parte ng kaniyang pamamahay. At wala siyang pakialam kung gaano ito kamahal. Nagsisisigaw siya sa sakit at pait ng kaniyang kabiguan. Walang kasing sakit para sa kanya ngayon na ang taong dapat ay asawa niya ay asawa na ng iba. Sir Maximo, tama na po, sir! Hiyaw ng katulong at kamuntik pa itong matamaan ng mga kagamitan. Naawa din ito sa binata dahil halos mapuno na ang damit nito ng mga dugo. Habang ang Don naman ay hinayaan niya lang magwala ang kaniyang anak habang pinapanood itong nagsisisigaw. Hanggang sa nakaramdam si Maximo ng panlalabo ng kaniyang paningin at natumba siya sa sahig. Agad siyang inlalay ng doktor at nurse at muling inihiga ito sa kama at muling ginamot ang mga sugat nito sa katawan. Nawala ng ulirat si Maximo at sa kanyang muling pagising ay isang tinig ang kaniyang narinig. Gising ka na pala, Maximo. Wika ng isang tinig at napalingon siya sa gawing yon. Usme! Bulalas nito nang makitang may malay na ang binata. Pinilit na umupo ni Usme mula sa kama kahit na kumikirot pa ang kaniyang sugat sa katawan. At ganun din ang ginawa ni Maximo. Usme, bakit niyo tinangkang patayin ako? Sino bang nag-utos sa inyo? Agad na tanong niya sa binata. Noong gabing yon, Maximo, narinig ko si ama, nakausap si Sancho. Si Sancho? Kunot noong wika ni Maximo. Oo, si Sancho. Pumunta siya sa bahay upang kausapin si Itay. Ayaw pumahig ni Itay sa nais ni Sancho dahil mahalagang tao ka para sa Itay ko at magkaibigan kayo. Marami kang naitulong sa amin. Pero napilitan si Itay na gawin ang nais ni Sancho. Dahil ano lang ba kami? Isa lang kaming trabahante ni Sancho sa malawak niyang farm at yun lang ang kinabubuhay namin. Binantaan niya si Itay na palalayasin niya kami sa lupang kinatatayuan ng aming bahay dahil lupa niya yun at aalisin niya kami sa trabaho namin. Natakot si Itay sa banta ni Sancho dahil hindi pwedeng mangyari yun dahil nasa ospital ang kapatid ko at kailangang pang-operahan. Hindi pwedeng mawalan kami ng pagkakakitaan dahil kailangan namin ng pera at trabaho. Kaya labag man sa loob ay pumayag si Itay. Binayaran pa siya ng malaki ni Sancho para patayin ka. Kaya sumama ako. Paglalahad nito sa binata. Kung ganon, bakit mo ko tinulungan? Dahil kaibigan kita, Maximo. Ayaw kong mapatay ka ni Itay dahil lang sa isang utos na labag sa kanyang loob. Mahalaga ka sa akin, Maximo. Lalo na at ikaw lang ang tumulong sa amin noong walang-wala kami. Anito sa binata. Usme, dahil ba kay Elena, kaya ako ipinapapatay ni Sancho? Aniya at nasa tinig niya na tama ang kaniyang sapantaha. Tumango si Osme bilang tugon. Malalim ang pagtingin ni Sancho para sa kasintahan mo, kaya ginawa niyang bagay na yun. Sagot nito. Kaya pala agad na nagpakasal si Elena kay Sancho ng ganun kabilis. Tiyak kong may iba pang dahilan kung bakit nagpakasal si Elena sa lalaking yun. Turan niya. Anong balak mo, Maximo? Babalik ako sa nayon sa lalong madaling panahon. Babawiin ko kung anong akin. Wika niya na may matapang na determinasyon sa sarili. Lumipas ang 5 buwan ay hindi naging maganda ang pagsasama ni na Elena at Sancho. Malupit ang lalaki sa babae kapag hindi nito nakukuha ang nais nito. Ayoko nga, Sancho! Tanggi niya sa asawa at malakas siya nitong sinampal kahit na buntis siya. Agad na pumatak ang mga luha mula sa mga mata ni Elena at matalim niyang tinitigan sa mga mata ang lalaki habang si Aling Miriam naman ay nag-aalala para sa kaniyang anak habang nasa labas siya ng pintuan nakikinig sa away ng mag-asawa.
Zanjo, kahit anong pilit mo sa akin ay hindi kita magagawang mahalin dahil malupit ka. Wala kang kasing lupit. Ang layo mo. Sobrang layo mo mula kay Maximo. Singhal niya sa lalaki at sinakal siya nito padikit sa pader. Napahawak si Elena sa kamay ng lalaking nakasakal sa kanya. Wag na wag mo kong ikukumpara sa lalaking walang silbi. Sa lalaking wala na, Elena. Akin ka. Akin ka na kaya gagawin mo ang bagay na gusto ko. Asawa kita, kaya may karapatan ako sa katawan mo. Mariin itong sambit sabay hagis kay Elena sa kama at agad itong sinunggaban ng mga halik sa buo nitong katawan. At wala itong pakialam sa asawa. Habang si Elena naman ay panay ang kaniyang paghagulhol habang inaangkin siya ng lalaking hindi niya mahal. Araw-araw ay paulit-ulit itong nangyayari sa kanilang dalawa ni Zanjo. Halos araw-araw siya nitong sinasaktan at araw-araw ay iniisip niya si Maximo. Habang si Aling Miriam naman ay lumuluha sa labas ng pintuan. Anak, patawarin mo ko. Patawarin mo ang ina mo dahil sa akin ay naghihirap ka. Nagsisisi ako, anak. Nagsisisi ako sa lahat. Aniya at buong puso na nagsisisi sa kaniyang mga ginawa. Ang layo ng kanyang inaasahan noon sa mga nangyayari ngayon. Doble-doble ang pagsisisi na kanyang nararamdaman sa loob ng kanyang puso. Nagsisisi siya na ibinenta niya si Elena sa taong akala niya ay tama para rito. Nagsisisi din siya na kung sana'y hindi siya nakipagkasundo sa Diablo ay sana nasa maayos pa ang kalagayan ng kanyang anak kahit mahirap lang sila. Nang matapos si Zanjo sa katawan ni Elena ay agad itong lumabas ng silid. Habang si Elena naman ay panay ang kaniyang pag-iyak sa loob ng kwarto ng mag-isa. Pakiramdam niya ay araw-araw siyang pinagsasamantalahan ng isang lalaking demonyo. Pumasok si Aling Miriam sa silid ng anak at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Kasalanan ko, anak! Kasalanan ko! Aniya sa anak at niyakap niya ito ng sobrang higpit at doon sa yakap ng ina ay humagulhol si Elena. Sa bawat paghikbi ni Elena ay siya namang labis na ikinalulumo ng puso ni Aling Miriam. Nais niyang bawiin at ilayo ang kaniyang mga anak mula kay Zanjo. Ngunit hindi niya iyon magagawa dahil batid niyang wala siyang kawala at may malaki siyang kinalaman tungkol sa pagkamatay ni Maximo. Bagay na tanging sila lang ni Zanjo ang nakakaalam at ang mga tauhan ng binata noon. Kasalukuyang nakatayo si Zanjo sa sala, kausap ang kanyang mga magulang. Really? May nakuha na kayong investor sa itatayo nating pabrika? Anito sa mga magulang. Oo, sobrang yaman niya anak. Palugin na ang mga negosyo natin. At itong tao lang ang tumulong sa atin. Nakabenta ang halos lahat ng share natin sa kanya pero handa naman daw niya tayong tulungan sa mga bagay-bagay para makabangon tayo kaagad. Kailangan natin siyang alagaan dahil makakatulong siya sa'yo balang araw kapag malapit na ang halalan. May balak kang tumakbo bilang mayor, di ba? Kaya we better take care of that person. Wika ng ina sa kanya. At sino itong lalaking ito, mama? Si Don Fred Macario, isang mayaman na businessman, anak. Isang makapangyarihang tao kaya kailangan nating magpa-impress sa kanya. Pero ang sabi sa akin ay anak niya ang dadating bukas kaya maghahanda tayo bukas to get his good impression about us. Magpapaparty tayo para sa pag-welcome sa kanya. Excited na wika ng kanyang ina sa kanya. At iyon nga ang ginawa ng mga ito. Naghanda sila para sa kanilang mahalagang bisita. Elena, magsuot ka ng mahabang damit. Ayokong may makakita ng mga pasamo sa katawan. Baka isipin nila na malupit ako sa'yo. Anito sa asawa. Bakit? Hindi nga ba, Zanjo? Tura niya sa asawa at sinakmal nito ang bibig ng asawa at tinitigan ito ng napakatulis sa mga mata. Kung nasasaktan kita ay kasalanan mo yan, Elena. Kaya wag mo kong sisihin. Kung mabait ka lang sa akin ay sana hindi ka naaabot sa ganyan. Anito sa asawa at iniwan sa silid. Malapit nang mag-umpisa ang party, ay nagpasya na si Elena na magbihis. Matapos niyang magbihis ay tinungo niya ang silid ng kanyang kapatid.
Kitty, ano yung sinusulat mo? Tanong niya rito at maagap nitong isinara ang kaniyang notebook. Diary? May diary ka pala, Kitty. Tungkol saan naman yan? Aniya sa kapatid. Tungkol sa lahat, ate. Tungkol sa lahat? Kunot noon niyang bigkas. Patingin nga. Aniya at akmang kukunin niya ang note nito nang mabilis itong itinago ni Kitty. Ate, hindi pa oras. Mababasa mo rin ito kapag handa na ako. Anito sa kapatid. Kitty baka may nobyo ka na. Wala ate. Tara na ba? Bababa na ba tayo? Tanong niya at sabay silang bumaba papuntang party. Kasalukuyang kasama ni Elena ang kaniyang asawang si Zanjo. Gaya ng dati ay nakangiti siya ng peke sa harap ng maraming tao. Attention here! Anunsyo ng ina ni Zanjo. Mga amigas, mga amigos at mga taga-nayon ko, nais kong ipakilala ang isang mabuting tao na handang tumulong sa ating nayon upang magkaroon ng trabaho ang ating mga taga-nayon. Nais kong ipakilala sa inyo ang ating butihing bisita at yun ay walang iba kundi si Maximo Macario. Anunsyo nito at lumabas si Maximo mula sa likuran ng stage. Namulagat naman ang mga mata ni Elena nang makitang muli ang imahe ng taong pinakamamahal niya at ang taong kay tagal niyang hinintay. Hindi naman matatawaran ang pagkagulantang ng ibang taga-nayon, lalong-lalo na ni Zanjo. Nagtaka si Claudia sa naging reaksyon ng mga tao nang makita si Maximo. Anong nangyayari? Why all of you ay parang gulantang? What is the meaning of this? Nagtataka niyang tanong sa halos lahat ng mga tao. Mrs. Sandoval, kilala ako ng mga taga-nayon dahil dito ako nanirahan noon at sobrang magkakilala kami ng anak mong si Zanjo. Right, Zanjo? Anito habang nakatingin sa lalaki. Umakyat sa stage si Zanjo at lumapit kay Maximo. Oo, yes mama. Magkakilala kami ni Maximo, mama. At kilala siya ng mga taga-nayon dito. Maximo, ang laki ng pinagbago mo. Masaya ako at nakabalik ka na. Anito sabay lahad ng kamay sa lalaking karibal niya. Malugod itong tinanggap ni Maximo. We all thought that you were dead, Maximo. Dugtong nito at nilakasan at hinigpitan ni Maximo ang pagkakahawak niya sa kamay ng lalaki. Tiimbagang naman yung tiniis ni Zanjo bago ito binitawan ni Maximo. I was not dead. Akala mo lang patay na ako. Pero mali ka doon. At ngayon ay nagbabalik ako mula sa hukay. May diinawi ka ni Maximo sa lalaki habang maalab silang nagtititigan sa isa't isa. Anyway, Maximo, parang masayang mga taga-nayon na buhay ka pala. Come here and I will introduce you to my wife. Wika ni Zanjo at sumama naman si Maximo sa lalaki. Maximo, this is my wife, Elena. Pakilala nito sa dalawang magkasintahan noon. Casual namang inilahad ni Maximo ang kaniyang kamay para kay Elena. Elena, ikinasal ka na pala. How fast? Wika nito at namula ang tenga ni Elena sa galit. Nais niya itong sampali ng sobrang lakas at sakta ng paulit-ulit. Gusto niya itong sumbatan sa lahat-lahat. Matapos nitong mawala ng ilang buwan, ay parang casual lang ito kung humarap sa kanya na parang wala lang. Buntis ka na pala. Dugtong nito sa babae. Excuse me. Sagot ni Elena at hindi tinanggap ang kamay nitong nakalahad. Agad na tumakbo si Elena papuntang CR at doon umiyak ng umiyak. Walang iya ka, Maximo. Walang iya ka. Sa lahat ng panahon na hinintay kita, sa lahat ng araw na idinarasal ko na sana'y bumalik ka. At ngayon na nandito ka na sa harapan ko, ay akala ko'y tatalon ako sa tuwa. Ngunit hindi pala. Galit. Galit ang nararamdaman ko para sa iyo, Maximo. Paano mo ito nagawa? Paano mo na kaya nang harapin ako na parang wala lang, na parang hindi ka nasasaktan, na parang walang naging ako sa buhay mo, na parang hindi mo ako nasaktan, na parang okay lang ang lahat. Maximo, ang sama mo.
Ang sama-sama mo! Hagulhol niya sa loob ng CR. Sinundan naman siya ng kaniyang asawa na si Zanjo. Agad itong pumasok sa CR dahil hindi naman iyon nakalak. Hinablot niya ang braso ng kaniyang asawa at sinampal ito. Bakit ka umalis? Apektado ka pa rin ba sa presensya ng ex mo? At ano naman kung ganun nga, Zanjo? Anong magagawa mo ha? Ang saktan ulit ako? Ang sampalin ako? Ang sakalin ako? Ganun ba? Aniya sa kaniyang asawa habang pumapatak ang mga luha mula sa kaniyang mga mata. Elena, asawa mo ako at hindi ka pwedeng masaktan dahil lang sa iba. Wala kang karapatang maramdaman niyon, Elena, dahil nakatali ka na sa akin. Anito sa asawa habang halos bumao na ang mga daliri nito sa braso ng kaniyang asawa. Ito lang naman ang kaya mo, Zanjo. Ang saktan ako. Kaya kahit isang patak ng buhay ko ay ni minsan ay hindi kita minahal. Kinasusuklaman kita ng sobra-sobra, Zanjo. Kinasusuklaman kita ng buong buo. Mariin niyang wika sa lalaki. How dare you na sabihin sa akin ang lahat ng mga ito, Elena? Utang mo sa akin ang lahat. Utang mo sa akin ang buhay ng kapatid mo. Utang mo sa akin ang kahihiyan mo. Kung hindi kita pinakasalan, matagal ka na sanang nalunod sa kahihintay dahil binuntis ka lang at iniwan ng isang duwag na lalaki. Singhal nito sa asawa. Ni minsan, Zanjo, ay hindi ko'y kinahiyan na nabuntis ako ni Maximo. Kaya wag kang magsalita na utang ko sa iyong lahat dahil wala akong naging utang sa demonyong gaya mo. Mariin niyang bigkas rito at binawi ang kanyang sarili mula rito at naglakad-lakad kung saan-saan hanggang sa napagtanto niyang nasa gitna na pala siya ng dilim. Gayunpaman ay hindi siya nag-aalala. Mas pipiliin pa niyang mag-isa sa dilim kaysa bumalik doon sa malaking bahay na walang kasiyahan. Umupo siya sa ilalim ng puno at doon niya isinandal ang kaniyang sarili. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nagmamaneho si Maximo ng kanyang kotse. Hindi na niya tinapos ang party ng mga Sandoval para sa kanya at agad na niyang nilisan ang lugar. Habang nagmamaneho ay may nahagip ang kanyang paningin na isang babae sa puno ng kahoy sa gilid ng daan dahil natamaan ito ng ilaw ng kanyang kotse. Nakayuko ito kaya hindi niya ito magawang makilala. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan upang tanungin ng babae kung kailangan ba nito ng tulong. Habang papalapit siya sa panauhin, ay unti-unti niya itong nakikilala. Elena? Bigkas niya sa pangalan nito at tumingala ang babae sa kanya. Tumayo si Elena mula sa kanyang kinauupuan at may galit na hinarap ang dating nobyo. Bakit nandito ka? Anong pakay mo, Maximo? Nais mo na ba akong pagtawanan? Nais mo bang humagalpak sa tao dahil nagawa mo akong lokohin? Aniya rito at nag-umpisa ng dumaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Elena, hindi kita niloko. Turan niya sa babae at isang sampal ang isinagot nito sa kanya. Sinungaling! Singhal nito at sinampal ito ng paulit-ulit. Sinungaling ka, Maximo! Sinungaling ka! Hindi mo ko iniwan pero bakit bigla kang nawala? Bakit mo ko iniwan? Buong akala ko'y patay ka na. Pero eto ka sa harapan ko, buhay na buhay. Masakit, Maximo, na nandito ka pala, buhay at humihinga pero ni minsan ay hindi ka nagpakita sa akin. Ni minsan ay hindi mo ko binalikan. Bakit? Dahil nakuha mo ng nais mo? Dahil nakuha mo na ang katawan ko? Kaya ba ganun ba? Kaya mo ko basta na lang tinalikuran dahil tapos ka na sa akin? Ganun ba yun, Maximo? Kung alam mo lang, Maximo, kung alam mo lang kung paano ako nagdusa kakaisip kung nasaan ka na ba? Ano ba ang nangyari sa'yo? Bakit ka nawala? Maximo, halos mabaliw ako pero eto ka, Maximo. Hagulhol niya sa harap ng kaniyang dating nobyo. Hinawakan naman ng lalaki ang mga kamay ng babae na panay ang paghampas sa kaniya upang kumalma ito kahit kaunti. Elena! Listen to me, Elena. Makinig ka. Makinig ako? Bakit? Anong ipapaliwanag mo sa akin? Ang kasinungalingan mo, ha? Bibilugin mo ba ang ulo ko katulad ng dati? Na pinaniwala mo ko na mahal mo ko pero hindi pala. Elena, mahal kita. Hanggang ngayon, mahal kita. Malakas niyang bigkas sa babae. Mahal?
Ako, mahal mo? Kung mahal mo ako, bakit hindi ka bumalik agad? Bakit hindi mo ako binalikan? Bakit hindi ka nagpakita sa akin ulit? Maximo, bakit? Binalikan kita, Elena. Binalikan kita. Kaso nagpakasal ka na sa iba. Noong nagkaroon ako ng malay, binalikan agad kita pero huli na. Ngumingiti ka na habang kinakasal ka sa iba. Ikaw? Ikaw nga yung nakita ko noon sa simbahan? Aniya rito habang inaalala ang dati. Nagkamalay? Anong nagkamalay? Anong ibig mong sabihin? Noong gabing nasa bahay ka habang hinihintay ako. Pauwi ako noon nang biglang tinambangan ako ng mga taga-nayo natin. Muntik na akong mamatay, Elena. Pero lumaban ako para sa'yo. Pero pagbalik ko ay wala ka na. Nagpakasal ka na sa iba. Hindi mo ko nahintay. Hindi mo ko hinintay. Mapait na wika ni Maximo, sabay patak ng mga luha sa kaniyang mga mata. Hinintay kita, Maximo. Araw-araw, gabi-gabi, hinintay kita hanggang ngayon. Nagpakasal ako kay Zanjo dahil yun ang gusto ni Ina. Binenta niya ako kay Zanjo at kapalit nun ay ang magpakasal ako sa lalaking asawa ko na ngayon para lang mapagamot ni Ina si Kitty. Wala akong ginusto sa mga nangyari, Maximo. Sana tinanong mo ako noon sa simbahan kung masaya ba ako. Dahil hindi ako masaya nung mga araw na yon, Maximo. Hirap na hirap ako at nangungulila ako sa'yo noon. Aniya sa lalaki habang lumuluha. Elena, mahabang panahon. Ilang buwan akong hindi bumalik dahil inayos ko ang lahat. Ang lahat ng kailangan para sa muling pagbabalik ko ay makuha kita ng buong buo. Alam mo, Maximo, huwag na tayong mag-usap. Ganun din naman. Kahit anong gawin natin, kahit na nagbalik ka pa, wala na tayong magagawa. Kasal na ako at buntis ako. Aniya sa dating nobyo, sabay tinalikuran ito habang pinupunas niya ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Mabilis na hinawakan ni Maximo ang kamay ng babae upang pigilan ito sa pag-alis. Elena, sumama ka sa akin. Ilalayo kita mula rito at kaya kitang protektahan. Alok nito sa kanya. Muling bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Elena. Nais niyang tanggapin ang alok ng dating nobyo. Nais niyang sumama rito dahil ito ang araw na pinakaaasam niya. Ngunit hindi ito pwede. Kasal siya kay Zanjo at ito ang may karapatan sa kanya. Pagmamay-ari siya nito dahil nakatali ang buhay niya rito. Bitawan mo ako, Maximo. Huli na ang lahat para sa atin. Hindi tayo ang para sa isa't isa. Pakiusap. Layuan mo na ako. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko dahil masaya na ako. Anito sa lalaking sobrang mahal na mahal niya at tuloy na niya itong iniwan. Sa bawat pagbitaw niya ng mga katagang yon ay labis na sakit ang bumalot sa kaniyang puso. Walang kasing sakit ang magpanggap kang masaya sa taong mahal na mahal mo para lang sa ikabubuti ng lahat. Kahit na anak ni Maximo ang kanyang ipinagbubuntis, ay hindi na niya sinabi rito ang totoo. Wala rin namang magbabago. Ayaw niya itong bigyan ng mas malalim na dahilan upang ipaglaban siya dahil kapwa wala na silang kawala sa mata ng tao at sa mata ng batas. Alam niya rin ang kayang gawin ni Zanjo sa kanyang kapatid at sa kanyang ina kung aalis siya sa pamamahay nito. Walang kasing sama ng budhi si Zanjo, bagay na ikinatatakot niya para sa kaligtasan ng mga taong mahal niya. Bumalik na si Elena sa pamamahay nila ng kanyang asawa at pagkapasok niya sa kanilang kwarto ay agad siyang sinakal nito. Nagkita kayo, tama? Kaya hindi ka nakabalik agad ay dahil nagkita kayo ng lalaki mo, tama? Igting bagang nitong wika sa asawa habang sinasakal ito, habang si Elena naman ay halos hindi na makahinga. Zanjo, bitawan mo ko! Hiling niya sa lalaki dahil pakiramdam niya ay mapuputulan na siya ng hininga. Ngunit mas nilakasan pa nito ang pagkakasakal nito sa kanya. Pinagdusa siya nito at halos tumirik na ang kanyang mga mata dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Bago siya nito binitawan. Nagpadaos-dos siya pababa ng sahig habang hinahabol ang kanyang hininga. Hindi pa nakontento si Zanjo at hinawakan pa nito ang baba ng kanyang asawa at marahas na ipinatingala sa kanya.
Elena, itong tatandaan mo. Akin ka lang. Hindi ka pwedeng maging pagmamayari ng iba dahil akin ka lang. Walang ibang may karapatan sa'yo kundi ako lang. Isang maling galaw mo lang, Elena. Batid mo ang kaya kong gawin sa ina mo at sa kapatid mo. Anito na may halong banta sa kapareha at iniwan itong parang wala siyang pakialam. Nang makaalis si Sandro sa silid, ay pumasok si Kitty sa room ng kaniyang ate at ibinigay ang kaniyang diary. Ate, basahin mo kung anong araw ang nais mo. Masaya ako at buhay pa pala si Kuya Maximo. Ate, patawarin mo ako kung kasali ako sa mga nagtaksil sa'yo. Naipit lang ako sa banta ni Zanjo at sa nais ni Ina. Anito sa kaniyang nakakatandang kapatid at tinalikuran ito. Habang si Elena naman ay nagtataka sa sinabi ng kapatid niya. Kaya agad niyang binasa ang diary at nabigla siya sa kanyang nalaman. Sa lahat ng lihim at sikretong naging punot dulo ng kaniyang impyerno. Nalaman niya na nagpapanggap lang pala ang kapatid niya na may sakit ito sa puso dahil sa nais ng kanilang ina. Ang mga test ay peke dahil ang mga test na yon ay bayad ni Zanjo. At nalaman niya rin na lihim na tumanggap ng pera ang kaniyang ina mula kay Zanjo dahil sa kasunduan ng mga ito na patayin si Maximo. Mga walang iya kayo! Mga demonyo! Mga taksil! Pinagtaksilan niyo ako, mga wala kayong awa! Bakit niyo nagawa sa akin to? Bakit? Bakit? Halos tili niyang sigaw. Pakiramdam niya ay pinagkaisahan siya ng lahat. Pakiramdam niya ay isa siyang masamang tao upang pamilya pa niya mismo ang naglagay sa kanya sa masamang sitwasyon. Narinig naman ni Kitty ang paghiyaw ng kanyang kapatid. Patawarin mo ko, ate. Hindi ko ginusto ang lahat. Bigkas ni Kitty sa kaniyang sarili. Dali-daling tumayo si Elena mula sa pagkakasalampak niya sa sahig at agad na hinanap ang kaniyang asawa habang galit na galit ang kanyang itsura at nararamdaman para rito. Zanjo! Zanjo! Tawag niya sa pangalan nito at naubutan niya ito sa sala na nag-iinom. Sinungaling ka! Mariin niyang bigkas sabay malakas na isinampal ang diary sa kaniyang asawa. Nabigla ito sa ginawa ni Elena at naguguluhan sa biglaan itong ikinilos. Sinungaling ka, Zanjo! Ang tagal kong nagpatali sa'yo, ang tagal kong binulag ang sarili ko na may karapatan ka sa akin dahil ikaw ang naging dahilan kung bakit maayos na ang kalagayan ng kapatid ko. Pero hindi pala. Isa kang animal. Wala akong kahit konting utang na loob sa'yo, Zanjo. Wala kahit isang kusing. At ikaw palang dahilan kung bakit kami nagkalayo ni Maximo. Ikaw at ang ina ko, mga walang iya kayo. Hiyaw niya rito at pinagsasampal niya ito. Ngunit malakas siya nitong pinigilan habang nakasilip naman si Kitty sa nangyayari sa mag-asawa. Kanino mo nalaman, ha? Sa kapatid mo? Sa ina mo? Sa tingin mo, dahil alam mo na ang lahat ay may karapatan ka na para makawala sa akin? Anito sabay ngisi. Wala kang magagawa, Elena. Wala. Dahil akin ka at kasal ka sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, ay ako ang asawa mo. Mas mabuting mamatay ka na kaysa makita kitang masaya sa piling ng lalaki mo. Singhal nito, sabay sinampal ang asawa. Agad namang tumawag si Kitty sa kaniyang ina at humingi ng tulong. Ano? Sige. Garalgal na tura ni Aling Miriam nang marinig ang sinabi ng kaniyang anak na si Kitty. Hindi alam ni Aling Miriam kung saan siya tutungo, kung kanino siya hihingi ng tulong at kusa siyang dinala ng kaniyang mga paa kay Maximo. Bumalik si Maximo sa dati nitong bahay para namnamin ang matatamis na alaala nila ni Elena at doon siya natagpuan ni Aling Miriam. Maximo, iho! Nanginginig niyang bigkas sa pangalan ng binata at napatingin ito sa kanya. Ano at naparito ka, Aling Miriam? Anong kailangan mo sa akin? Casual na wika ni Maximo sa ginang. Lakas loob namang lumapit ito sa binata. Maximo, tulungan mo ako. Kailangan ko ang tulong mo. Anito sa binata. Tulong? Bakit ko tutulungan ng taong may alam at may pakana nung gabing muntik na akong mamatay? Ang taong dahilan ng pagkadurog ng puso at buhay ko ngayon. Sabihin mo, Aling Miriam,
Bakit ako tutulong sa taong sakim? Mariin niyang sabi sa ginang. Alam mo ang totoo, Maximo? Oo, alam ko ng lahat noon pa man. Bumalik ako rito para ibagsak si Zanjo Sandoval sa pag-aakala na kapag napabagsak ko na siya, ay makukuha ko ng muli si Elena. Halos nasa akin ang lahat ng mga properties ng mga Sandoval. 80% sa kanilang mga ari-arian ay nakasanla sa akin. Pero alam mo ba, Aling Miriam, walang silbi lahat ng mga ginawa ko. Dahil hanggang ngayon, ay ako pa rin ang sugatan. Ako pa rin ang nasasaktan. Ang pamilya na pinapangarap ko ay binubuo ni Elena sa ibang lalaki. And you are one of those people na sumira ng manimiti ko. Kaya bakit kita tutulungan? May diin niyang bigkas sa ginang. Nahihiyaman ay kinapalan pa rin ni Aling Miriam ang kaniyang muka at lumapit pa siya ng husto kay Maximo. Maximo, kung alam mo na ang lahat ay handa akong sumuko sa mga pulis. Handa rin akong maging witness sa mga ginawa namin ni Zanjo. Handa akong maglahat ng lahat, Maximo. Tulungan mo lang ako. Tulungan mo si Elena at ang anak mo. Aniya sa lalaki. Mabilis pa sa patak ng ulan na lumaki ang mga mata ni Maximo sa narinig. Ano? Anong anak ko? Anong tungkol kay Elena? Dikit kilay niyang sambit at agad siyang nag-aalala para sa minamahal niya kahit hindi pa niya alam ang sitwasyon nito. Anak mo ang dinadala ni Elena. Siwalat nito sa lalaki na ikinagulo ng utak ni Maximo. Ano ito, Aling Miriam? Anong biro ito? Ako? May anak kay Elena? Paano? Pinakasal niyo nga lang siya sa iba dahil sa pera, di ba? Tapos ngayon, biglang may anak ako sa kanya? Alam mo, Aling Miriam, wala akong panahon para makipaglukon sa'yo. Maximo, totoo ang sinasabi ko. Anak mo ang dinadala ni Elena. Alam kong mahal mo pa ang anak ko. At alam ko na mahal ka rin niya. At oo, Maximo, may anak ka sa kanya. Anak mo ang dinadala niya. Patuloy niyang siwalat sa lalaki. Anak ko? Paano naging anak ko? Maximo, noong nawala ka ay buntis na si Elena noon, kaya labi siyang nasaktan sa pagkawala mo na halos ikabaliw na niya dahil wala ka sa piling niya at hindi niya alam kung iniwan mo na ba siya gayong buntis siya at ikaw ang ama. 5 buwan nang buntis si Elena, Maximo. Habang 4 na buwan pa lang silang kasal ni Zanjo, Maximo. Nandito ko para kapalan ng mukha ko dahil alam kong ikaw lang ang makakatulong sa anak ko at sa magiging anak mo. Maximo, tulungan mo ako, pakiusap. Anito ng buong pakisuyo at pakikiusap sa lalaki. Sa itsura ng ginang ay parang hindi naman ito nagsisinungaling, kaya walang sinayang na oras si Maximo. Agad niyang tinawagan ang kaniyang 3 tauhan upang sumama sa kaniya papunta sa mansyon ng mga Sandoval, habang si Aling Miriam naman ay inatasan ni Maximo na tumawag ng pulis upang maging legal ang paghuli sa lalaki. Agad na nakarating sina Maximo kasama ang kaniyang mga tauhan sa mansyon ni Zanjo. Hindi sila nahirapan na pasukin ang pamamahay nito dahil halos lahat ng mga guard sa bahay na yun ay nasa party na nagaganap sa kabilang mansyon. Where is your boss? Dikit bagang na wika ni Maximo sa isang katulong na nakasalubong. Sir, nandun po sila sa kabilang pasilyo. Bilisan niyo po. Marahas po masyado si Sir. Baka mapatay niyo si Ma'am. Sumbong nito kaya agad na nagmadali si Maximo. Kasama ang 3 niyang mga guard sa gawing itinuro ng katulong sa kanila. Zanjo! Tama na! Zanjo! Hiyaw ni Elena sa pangalan ng lalaki. At narinig iyon ni Maximo at buong lakas niyang sinipa ang pintuan dahilan upang masira ito. Napalingon si Zanjo sa biglang pagbagsak ng kanyang pintuan at bumulaga sa mga mata ni Maximo ang kawawang kalagayan ni Elena. Nakatali ang 2 kamay nito sa kama habang nakaupo at si Kitty naman ay nakatali rin at nakaupo sa isang silya habang bugbog na rin ang inabot nito sa kamay ng lalaki. Nagdilim ang mga mata ni Maximo. Mabilis at malaking hakbang ang kaniyang ginawa sabay sinuntok ang mukha ni Zanjo gamit ang kaniyang baril. Napatumba ito sa sahig. Habang ang 3 guard ni Maximo naman ay kinalaga ng 2 babae at inilabas ito sa loob ng silid. Nang matumba si Zanjo ay mabilis nitong kinuha ang silya at inhambalos ito sa mukha ni Maximo dahilan upang malakas na tumilapon si Maximo sa pader. Akmang tutulungan ng 2 guard ang kanilang boss nang pigilan ito ng isa. Wag,
Magagalit si boss kapag nakisali kayo. Hayaan niyo siyang magalit at makipagbasag bungo sa taong lumampastangan sa babaeng mahal niya. Anito sa kaniyang mga kasamahan at hindi na pumalag ang mga ito. Mabilis na bumangon si Maximo upang salagin ang ihahampas na silya para sa kanya ni Zanjo. Inagaw niyang silya mula rito at inihampas ito sa lalaki, dahilan upang mapahiga ito sa kama. Nang mapahiga ito, ay agad niya itong sinakyan. Kwinelyuhan niya ito sabay sinuntok sa mukha ng salitan. Para sa pananakit mo sa taong mahal ko! Para sa pagtangka mong pagpatay sa akin! Para sa pag-agaw mo ng lahat sa akin! Para sa pananakit mo sa puso ng mahal ko! Para sa mga pasang binigay mo sa kanya! Para sa lahat ng pagdurusa! Mamatay ka! Gigil at galit na wika ni Maximo sa lalaki. At sa bawat bigkas niya ay walang humpayang pagsuntok niya sa pagmumukha nito at marami ng dugo ang nagsilabasan mula sa balat nito. Maga ang mata, putok ang labi at dugo ang ilong ang masalimuot na mukha ni Zanjo sa mga kamao ni Maximo. Kahit na hindi na gumagalaw ang lalaki ay walang tigil pa rin sa kakasuntok si Maximo sa mukha ng lalaki at isang mahigpit na yakap mula sa kanyang likuran ang nagpakalma sa kanya. Maximo, mahal ko. Tama na. Tama na. Huwag mo nang dungisan pa ng mga dugo ang mga kamay mo. Tama na, Maximo. Tama na. Pakiusap na tinig ni Elena sa lalaking mahal niya. At nahimasmasan naman ito. Hinawakan ni Maximo ang kamay ni Elena na nakayakap sa kanya at hinimas-himas ito. Hinarap niya ang babae at mahigpit itong niyakap. Kalaunan ay dumating na ang mga pulis kasama si Aling Miriam at dinakip ng mga itong lalaking si Zanjo. Matapos ang gabing yon ay nag-usap ang mag-ina. Anak, patawarin niyo ako mga anak ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa inyo dahil sa kasakiman ko, sana hindi na ako nakipagkasundo pa kay Zanjo. Gustong-gusto ko na kayong iahon sa hirap noon. Kaya ako nagawa ang mga bagay na yun. Akala ko'y makakabuti sa inyo ang ginawa ko, ngunit hindi pala. Ako pa na ina ninyo ang naging dahilan ng inyong pagdurusa kaya dapat akong magbayad. Anito sa anak habang lumuluha at buong pusong nagsisisi. Ina, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Hindi mo naman kailangan na ipakulong ang sarili mo. Ina, mahal kita. Kahit anong kamalian pang nagawa mo at bali-balik na rin man ang mundo, ay ina kita at mahal kita. Tumandaman ako ay ikaw pa rin ang ina ko, ang ina namin, ang bumuhay sa amin at pinagkakautangan namin ang buhay namin. Ina, huwag mo na itong gawin, pakiusap. Maaari bang manatili ka lang sa tabi namin? Hiling ni Elena sa ina at hinawakan ng kaniyang ina ang kaniyang kamay. Anak, hindi ako aalis. Hindi ko kayo iiwan. Dapat ko lang panagutan ang mga kasalanan ko dahil hindi ako matatahimik kung hindi gagawin ang bagay na ito. Basta't, lagi niyong tandaan na mahal ko kayo. Kayo ang lahat para sa akin, mga anak ko. Anito sa anak habang hindi napuputol ang mga luha mula sa kaniyang mga mata. Matapos niyang makipag-usap sa mga anak ay lumapit siya kay Maximo. Maximo, patawarin mo rin sana ako sa mga kasalanan ko sa iyo. Nagsisisi ako na hindi kita minahal bilang magiging asawa ng anak ko noon. Kung hindi sana ako naging ganid, ay sana hindi ko na nasaktan ng mga anak ko, pati ikaw. Kung tinanggap lang sana kita kaagad, sana hindi na umabot sa ganitong mga anak ko. Maximo, patawarin mo ako. Aling Miriam, pinapatawad ko na kayo. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Tugon ni Maximo para sa ginang. Sa pag-amin ni Aling Miriam at sa pagiging witness ni Usme at ng ilan pang naging tauhan ni Zanjo noong pinapatay niya si Maximo, ay tuluyan ngang nadiin si Zanjo sa kaniyang mga kasalanan. Dagdagan pa ng pananakit nito sa asawa nitong si Elena ay mas nadagdagan pa ang hatol para sa kanya. Nakulong si Aling Miriam at Zanjo at pinagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan sa loob ng piitan. Habang si Zanjo naman ay tuloy na niyang pinirmahan ang kalayaan ni Elena mula sa kanya. Naging maayos ang lahat at itinuloy ni na Maximo at Elena ang naudlot nilang pag-iibigan noon.
At kalaunan sa paglipas ng mga buwan ay isinilang na niyang panganay nilang anak ni Maximo na pinangalanang Maxine. Lumipas pa ang 6 na taon ay nakalaya na si Aling Miriam mula sa piitan at malugod siyang tinanggap ni na Maximo at Elena, habang si Kitty naman ngayon ay graduate na sa law. Naging mabuting lola si Aling Miriam sa kaniyang 2 apo na si Maxine na ngayon ay mag-6 na taon na, habang si Brian naman ay 2 taon na. Namuhay sina Maximo at Elena ng payapa at masaya. Kinalimutan ng mapait na nakaraan at nagpatuloy sa masayang buhay. Nabalitaan na lang nila na tuluyan ng nakalaya si Zanjo. Ngunit isang araw ay nakita na lang nila itong napalaboy-laboy sa daan at gusgusin na parang isang baliw. Nawala sa kaniyang lahat, mga ari-arian at karangyaan. Iyon na siguro ang ganti ng karma sa kaniyang mga kasalanang nagawa. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento ni na Elena at Maximo. Sana ay may napulot kayong aral. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.